Magandang araw, Sir Eric. Ako po si Glenda. Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko malilimutan kahit ilang dekada na ang lumipas. Noong una ay nakala kong isa lang itong bangungot o katang-isip. Pero habang tumatagal mas lalo kong napagtanto na hindi lahat ng nilalang sa mundong ito ay tao. Ang kwentong ito ay nangyari sa aming baryo sa San Pilino, taong 1978. Noon ay 22 taong gulang pa lang ako at simpleng dalaga na nakatira sa lumang bahay na minana ko pa sa aking mga magulang. Tahimik ang baryo namin, napapalibutan ng mga kakahuyan at ilog sa bandang likod. Ang mga tao ay sanay sa simpleng pamumuhay. Nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng hayop, at kapag gabi ay sabay-sabay na nagsasara ng mga bintana bago pa man sumapit ang alas 7. Wala pang kuryente noon, kaya lampara lang ang aming ilaw. Ngunit sa likod ng katahimikan ng lugar na yon, may lihim na nakakatakot na unti-unting nabunyag sa mga sumunod na buwan. Sa tapat ng bahay ko nakatira ang mag-ina ni Aling Lorna at ang anak niyang Buknoy. Si Buknoy ay may 10 taong gulang noon. Payat, maputla at laging nakayuko kapag nakakasalubong mo sa daan. Samantalang si Aling Lorna naman ay isang tahimik na babae. Bihirang lumabas sa araw. Madalas ko lang siyang nakikita kapag bumibili ng asin o tuyo sa tindahan ni Kapiling. Pero kahit tahimik siya, may kakaiba sa kanya. Para bang laging malamig ang tingin at may bigat sa bawat paglakad niya na para bang may tinatagong lihim. Sa umpisa wala akong masamang hinala. Sanay na ako sa mga kwentong baryo tungkol sa mga aswang, tiyanak at kung ano-anong nilalang na kumakain ng laman. Pero isang gabi ng Hunyo, nagsimula ang lahat ng kababalagan. Malakas ang ulan noon at may hangin na halos magpatumba ng mga sanga ng puno. Habang nakaupo ako sa loob ng bahay, narinig ko ang kakaibang sigaw ng baboy mula sa likod ng bahay ni Aling Lorna. Akala ko'y natakot lang sa kulog, pero hindi karaniwang iyak yon. Parang may pinapatay na hayop. Kinabukasan, kinaumagahan, nagpunta ako sa likod para tignan kung ano ang nangyari. Doon ko napansin ang bakas ng dugo sa lupa, papunta sa likod ng bahay nila. Parang hinihila ang isang mabigat na bagay papasok sa loob. Ilang araw ang lumipas, nagtanong si Mang Turing, ang matandang nag-aalaga ng mga baboy sa baryo. Nawawala raw ang isa sa mga alaga niya. Pinagkibit-balikat lang ng mga tao dahil inakala nilang tinangay ng magnanakaw. Pero hindi doon nagtapos ang mga kababalaghan. Pagkaraan ng 1 linggo, may bata namang nawawala. Anak siya ni Aling Rosa, isang 5 taong gulang na babae na naglalaro lang daw sa labas ng bahay. Nang magtakip silim, hindi na ito bumalik. Nagtulong-tulong ang mga tao sa paghahanap. Nagdala ng mga sulo at lampara, pero wala silang nakita kundi bakas ng maliit na paa papunta sa kakahuyan sa likod ng bahay ni Aling Lorna. Doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa baryo. Naging tahimik ang mga gabi. Ang mga tao'y tila laging nagmamadaling makauwi bago lumubog ang araw. Ako man ay nagsimulang kabahan, lalo na tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay ni na Aling Lorna. Laging sarado ang kanilang mga bintana kahit tanghaling tapat. Pero minsan nang mapatingin ako sa loob, nakita kong may nakasabit sa kisame. Parang isang tuyong katawan ng hayop. Akala ko'y karne ng baboy, pero nang magtagal kong tinitigan, parang braso ng tao ang hugis. Hindi ko na yun pinansin noon. Ayaw kong paniwalaan ang sarili kong mata. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa kakaibang amoy na pumapasok mula sa bintana ko. Mabaho, parang nabubulok na karne na hinaluan ng dugo. Tumayo ako para silipin sa labas. Sa liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Lorna. Nakaluhod sa likod ng bahay niya. May hinuhukay. May mga puting buto sa gilid ng hukay. At sa tabi niya may maliit na katawan na nakabalot ng sako. Nanlambot ang tuhod ko sa nakita. Hindi ako nakagalaw. Simula noon, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos at palagi kong naririnig sa gabi ang pagkaluskos ng mga paa sa labas ng bahay ko. Minsan ay parang may humihinga sa may dingding.
mabigat at mabagal. Sinubukan kong magsindi ng kandila at magdasal, pero kahit anong dasal ko, hindi nawawala ang kaba. Kinabukasan pinuntahan ko si Aling Rosa. Doon ko ikinuwento ang nakita ko, pero agad niya akong pinatigil. "Glenda," sabi niya habang nanginginig, "Huwag mong ipagsigawan yan. Baka ikaw naman ang kunin." Alam kong may totoo sa takot niya. Mula noon umiwas ako sa bahay ni na Aling Lorna. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo lang lumala ang mga nangyayari. May 3 pang batang nawala sa baryo, at tuwing gabi may maririnig na kakaibang langit-ngit at ungol mula sa likod ng bahay nila. Hanggang dumating ang gabi ng Hulyo 23. Malakas ang hangin at sa gitna ng ulan nagising ako sa isang tunog. Parang may kumakain ng hilaw na karne sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat nakita ko si Aling Lorna, nakasampay sa bubong. Ang dila ay mahaba at pula, umaabot sa baba at kumakain ng isang bagay na may braso at ulo ng tao. Ang katawan ay kalahating nakain na, at si Buknoy anak niya ay nakaupo lang sa gilid. Nakatingin, walang emosyon, parang sanay na sa tanawin. Nang magtama ang paningin namin ni Aling Lorna, biglang tumigil ang hangin. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mga mata niya ay pula at nangingintab. Mabilis siyang bumaba sa bubong at tumakbo papunta sa gawi ko. Pero agad kong naisara ang bintana at nagsindi ng kandila sa lahat ng sulok ng bahay. Buong magdamag akong nakaupo sa tabi ng altar. Nanginginig at pinagmamasdan kung may aninong dadaan sa labas. Kinabukasan parang walang nangyari. Nakita ko si Buknoy sa labas. Naglalaro. Parang normal lang. Pero hindi ko nakita si Aling Lorna. Hanggang sa isang araw matapos ang isang linggo ng katahimikan na amoy na naman namin ang nabubulok na karne sa hangin. Nang sundan ng mga tao ang amoy, natuntun nila ang hukay sa likod ng bahay ni na Aling Lorna. Doon natagpuan ang mga buto ng mga batang nawala, kasama ang mga piraso ng laman na hindi pa lubusang nabubulok. Umalis ang mag-ina kinabukasan. Wala nang nakakita kay Aling Lorna, pero may nagsasabing nakita raw nila ni Buknoy sa kanilang bayan. Pagala-gala at palaging nakatitig sa mga bata. Simula noon natuto ang mga taga San Pilino na wag basta lumabas tuwing gabi at wag magtiwala sa tahimik na kapitbahay na tila walang ginagawang masama. Pagkalipas ng 2 buwan mula nang mawala ang mag-ina, unti-unti ring bumalik ang katahimikan. Sa baryo ng San Pilino parang walang nangyari. Ang mga tao ay muling nagbukas ng kanilang mga tindahan. Nagbalik sa pagsasaka at ang mga bata ay muling naglalaro sa gilid ng ilog. Ngunit kahit tila bumabalik ang normal, may natitirang kaba sa hangin. Parang may matang laging nakamasid at anino sa bawat kanto ng bahay. Ako naman kahit gusto kong kalimutan ng lahat, hindi ko magawa. Tuwing gabi sa tuwing bumabagsak ang ulan, bumabalik sa isip ko ang mukha ni Aling Lorna. Yung malamlam na mga mata at ang dila niyang mahaba. Dumudugo habang ngumunguya ng laman. Hindi ko makalimutan ang amoy ng dugo at bulok na karne na kumapit sa hangin ng gabing yon. Kahit ilang beses kong sabunin ang kamay ko, parang naroon pa rin ang amoy. Isang umaga habang naglalaba ako sa poso, malapit sa gubat, may lumapit sa akin na batang lalaki. Marumi ang suot, walang tsinelas at nakasabit sa balikat ang isang lumang bag. Pag-angat niya ng ulo, nakilala ko agad. Si Buknoy. Hindi ko alam kung paano ako hihinga noong mga sandaling yon. Tumigil ang mga kamay ko sa paglalaba at tanging pintig ng puso ko ang naririnig ko. Payat siya. Mas payat kaysa dati. At ang mga mata niya ay malalim. Parang may mga nakatagong sikreto sa loob. Hindi siya lumapit ng buo, pero nakatitig lang sa akin. Pagkatapos tahimik siyang tumalikod at naglakad papunta sa lumang bahay nila, na noon ay iniiwasan na ng lahat. Mula noon gabi-gabi ko siyang nakikitang umuuwi doon. Walang kasama, walang ilaw, pero may usok na lumalabas mula sa likod ng bahay na parang may niluluto. Kinabukasan kumalat sa baryo ang balita. May nawawalang kalabaw sa kabilang sityo. Sinundan ng mga lalaki ang mga bakas ng dugo at napunta muli sa likod ng bahay ni Buknoy.
Doon nila nakita ang punit na sako at mga kalat na buto. Ngunit walang makapagsabi kung tao o hayop ang pinagmulan mula noon. Walang gustong lumapit sa bahay na yun. Lumipas ang mga araw ngunit may kakaiba akong napansin. Sa tuwing may nawawalang alagang hayop kinabukasan ay makikita si Buknoy sa may ilog. Naguhugas ng kamay na may bahid ng dugo. Hindi siya umiimik, parang wala sa sarili. Parang bata pero may isip ng matanda. Minsan may mga bata pang nagsasabing naririnig nila siyang kumakanta sa gabi. Isang mabagal na awit na parang lullaby. Pero kapag tinigang mabuti, ang mga salitang binibigkas niya ay tila mga pangalan. Mga pangalan ng mga batang nawala noon. Nagsimula akong magtanong sa matatanda sa baryo. Ayon kay Kadoro na noon ay mahigit 70 taong gulang, may matagal ng sumpa sa pamilyang pinagmulan ni Aling Lorna. Ayon sa kanya, ang ina raw ni Aling Lorna ay kilalang mangkukulam sa kabilang bayan at pinatay ng mga tao dahil sa pangkukulam. Ngunit bago siya namatay, sinumpa daw niya ang kanyang mga anak na sa bawat gabing madidilim, kakainin nila ang laman ng kanilang kapwa para mabuhay. Akala ng mga tao kwento lang yun para takutin ng mga bata. Pero sa nangyari sa amin tila totoo nga. Noong gabing yun nagpasya akong sundan si Buknoy. Hindi ko alam kung lakas ng loob o kabaliwan ang nagtulak sa akin. Pero dala ang lampara at maliit na itak, sinundan ko siya sa kakahuyan. Mga alas 11 na ng gabi. Tahimik maliban sa ingay ng mga kuliglig. Nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng maliit na clearing. May hawak na bagay na parang karne. Doon ko napansin na hindi ito karne ng hayop. Isang kamay ng tao. Napatakbo ako pero natapilok ako sa ugat ng puno. Bago ako makabangon, naramdaman kong parang may malamig na hangin sa batok ko. Paglingon ko, naroon si Buknoy. Nakatayo sa likod ko. Nakangiti pero hindi ngiti ng bata. Ang mga ngipin niya ay mahahaba, matutulis at ang mga mata niya ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ako nakasigaw, pero bigla siyang tumakbo palayo, parang hayop na mabilis. Naiwan akong nanginginig sa lupa. Hawak ang lampara habang naririnig ko ang kanyang yabag na papalayo. Kinabukasan nakarinig na naman kami ng balita. Si Mang Doro na pinagtanungan ko noong nakaraang araw ay natagpo ang patay sa may tabing ilog. Wala itong laman ng tiyan at may malaking hiwa sa dibdib. Nabalot ng takot ang buong baryo. Sabi ng iba baka raw hayop, pero alam kong hindi hayop yon. Alam kong si Buknoy ang may gawa. Nang gabi ring yun, lumapit sa akin ang asawa ni Mang Doro. Ipinakita niya sa akin ang nakuha niyang tela malapit sa bangkay. Isang piraso ng lumang damit na may bordang pangalan, Buknoy. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Wala nang gustong lumapit sa bahay niya. Pero isang gabi habang ako'y nagdarasal, narinig kong may kumatok sa bintana. 3 beses. Mahina lang pero malinaw. Pagtingin ko, si Buknoy. Nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan at nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto niyang may sabihin. Ngunit sa likod niya, sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, payat at may pulang mata. Mula noon hindi na siya muling nagpakita. Pero gabi-gabi naririnig ko pa rin ang mga yabag sa paligid ng bahay ko. At minsan sa tuwing dumidilim ang langit, may naririnig akong mahina. Halos pabulong na boses ng bata na tinatawag ang pangalan ko. Glenda. Ang mga hayop sa baryo ay isa-isang namatay at ang mga tao ay nagsimulang lumikas. Hanggang sa ako na lang ang natira sa baryo ng San Pilino. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang umalis. Marahil dahil gusto kong malaman kung paano natapos ang sumpa. Isang hapon bago lumubog ang araw, pumunta ako sa lumang bahay ni Buknoy. Sirang-sira na ito, natatakpan ng damo at lumot. Sa loob may mga lumang larawan sa dingding. Mga larawang itim, puti ni Aling Lorna noong bata pa. Sa ilalim ng sahig may lumang kabaong na kalahating nakabaon. Binuksan ko ito. Sa loob may mga buto ng babae at isang sulat na halos punit na. Nakasulat sa lumang papel, ang dugo ay magpapatuloy hanggang sa matigil ang gutom ng ina. Bago ko maisara ang kabaong, narinig kong parang may bumulong sa likod ko.
Isang tinig na pamilyar. Glenda. Paglingon ko wala naman akong nakita. Pero sa labas ng bahay may bakas ng maliit na paa na basa ng dugo. Matapos kong mabasa ang sulat sa loob ng lumang kabaong para bang tumigil ang paligid. Hindi ko alam kung lamig ng hangin o takot ang naramdaman ko. Pero nanginig ang buo kong katawan. Ang mga letra sa papel ay halos burado na. Pero malinaw pa rin ang huling linya. Ang tungkol sa gutom ng ina. Nang gabing yun hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang ibig sabihin ng gutom na yon. Ang sumpa ba ay nakatali lang sa katawan ni Aling Lorna? O may iba pang nilalang na mas malalim na dahilan ng lahat? Sa gitna ng katahimikan narinig kong muling kumaluskos sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng ilaw ng buwan may nakita akong anino. Isang batang nakaupo sa harap ng lumang bahay ni na Lorna. Tila may hawak na manika. Si Buknoy. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang lampara at naglakad papunta sa bahay niya. Habang papalapit ako, unti-unting lumalakas ang amoy ng nabubulok na karne. Sa lupa may mga pira-pirasong balahibo ng manok at mga buto. Ngunit pagdating ko sa tapat ng pinto, bigla itong bumukas ng kusa. Walang hangin, pero gumalaw ito na para bang may humila mula sa loob. Pagpasok ko madilim. Ang lampara lang ang nagbibigay ng liwanag. Sa dingding may mga lumang larawan ni na Aling Lorna at Buknoy. Pero kakaiba ang mga mata sa larawan ay parang buhay. Nakatingin sa akin saan man ako pumunta. Sa sahig may bakas ng paa na parang bagong tapak. Basa ng dugo. Sinundan ko ito hanggang sa may dulo ng bahay, kung saan may isang lumang trapdoor na natatakpan ng banig. Dahan-dahan kong binuksan ng takip. Mula sa loob sumalubong sa akin ang amoy ng bulok at ang malamig na hangin. May hagdanan na gawa sa kahoy na tila matagal nang hindi dinaanan. Bumaba ako hawak ang lampara. At bawat hakbang ay may tunog na parang nagrereklamo ang mga tabla. Pagdating ko sa ilalim, tumambad sa akin ang isang maliit na silid na may altar. Sa gitna may mga garapon ng dugo, tuyong dahon at mga piraso ng buto ng tao. Sa tabi nito may nakaupong babae, nakatalikod, mahaba ang buhok at mabagal ang paghinga. Akala ko'y bangkay lang, pero nang ilapit ko ang ilaw gumalaw siya. Ang boses ay mahina, parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi ako patay, Glenda. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Dahan-dahan siyang humarap at doon ko nakita ang mukhang matagal nang hindi dapat buhay. Si Aling Lorna. Ang balat niya ay kulay abo at ang mga mata ay parang salamin na walang puti. Hindi ko ginusto ito. Sabi niya sa basag na tinig. Gutom ang nagpabuhay sa akin. Gutom ang nagpapatuloy kay Buknoy. Hindi ako nakakilos. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinuturo niya ang isang lumang baol sa gilid ng altar. Binuksan niya ito gamit ang nangingitim na daliri. Sa loob ay may mga larawan ng mga batang nawala sa baryo, pati ang mga piraso ng kanilang mga damit. Hindi ko sila pinatay para sa kasiyahan, sabi ni Aling Lorna. Ang laman nila ang nagbibigay ng lakas sa amin. Kung titigil ako, mamamatay siya. Si Buknoy. Napaatras ako. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Pero bago pa ako makapagsalita biglang may narinig akong yabag sa itaas. Bumuka ang sahig sa may gilid ng trapdoor. Si Buknoy, nakasilip mula sa butas nakatingin sa amin. Ang mga mata niya ay pula at ang balat ay tila tuyo. Parang may pinipigil na galit o gutom. Lumapit siya sa ina at sa sandaling yon parang nagbago ang paligid. Ang lampara ay nagliyab ng mas maliwanag at ang mga garapon ng dugo ay unti-unting kumulo. Nagsimulang sumigaw si Aling Lorna. Umalis ka na, Glenda. Hanggat kaya mo pa. Tumakbo ako paakyat, halos madapa sa hagdan. Paglabas ko sa bahay narinig ko ang mga iyak at sigaw mula sa ilalim. Isang sigaw na hindi mo alam kung tao o hayop. Mula sa bintana nakita kong tumalsik ang dugo at anino ng dalawang nilalang na nagsanib sa iisang hugis. Nang humupa ang lahat bumalik ako sa bahay.
Kinabukasan kasama ang ilang lalaki mula sa baryo. Pero pagdating namin doon wala na ang bahay. Wala ni isang bakas ng tao, ni buto, ni abo. Parang hindi kailanman tumindig ang bahay na yon doon. Naiwan lang ang isang lumang larawang nakatusok sa lupa. Larawan ni na Aling Lorna at Buknoy. Parehong nakangiti. Sa likod ng larawan may nakasulat na luma at nangingitim na tinta. Hindi natatapos ang gutom, Glenda. Hanggat may laman, may buhay. Simula noon iniwan ng mga tao ang baryo ng San Pilino. Ang ilan ay nagsabing nasunog daw ang bahay. Ang iba na may sinabing tinangay ng lupa. Pero ako alam kong buhay pa sila. Dahil minsan sa tuwing bumabagyo at tumitigil ang hangin sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko pa rin ang mahina at sabay na boses ng mag-ina. Nagmumula sa gubat, umaawit ng mabagal na kanta gaya ng dati. At sa dulo ng bawat kanta may maririnig na isang salitang paulit-ulit na inuusal. Parang panata. Gutom, gutom, gutom. Pagkalipas ng ilang taon mula nang mangyari ang lahat, bumalik ako sa San Pilino. Wala na halos tao doon. Ang dating maingay na baryo ay naging parang libingan. Tahimik at ang hangin ay may dalang amoy ng mga tuyong dahon at alikabok. Ang daan papunta sa baryo ay halos natabunan na ng damo at ugat ng punong mangga. Wala na rin ang mga bahay ng dati kong kapitbahay. Tanging mga poste at pundasyon na lang ang naiwan. Bitbit ko noon ang isang maliit na bag na may laman lang na ilang pirasong pagkain, kandila at rosaryo. Hindi ko rin alam kung bakit ko pa kailangang bumalik, pero parang may nagtutulak sa akin. Parang hindi ako mapalagay hanggat hindi ko muling nakikita kung ano na ang nangyayari sa lugar na minsang naging saksi sa pinaka nakakatakot kong alaala. Pagdating ko sa dating pwesto ng bahay, halos wala nang bakas. Natabunan na ng mga damo pero naroon pa rin ang bato sa harapan kung saan ako madalas maglaba noon. Umupo ako roon at doon ko muling naramdaman ang lamig ng hangin na minsang nagdala ng takot sa akin. Sa gitna ng katahimikan may narinig akong mahinang kaluskos sa may kakahuyan. Parang mga yabag ng bata. Dati ang ganitong tunog ay pangkaraniwan lang sa baryo, pero ngayon tila may ibang dating. Tumayo ako at sinunda ng tunog. Dinala ako nito sa gilid ng dating bahay ni na Aling Lorna, na noon ay pinaniniwala ang nilamon ng lupa. Ang lugar ay natatakpan na ng mga damo at baging. Pero nang alisin ko ang ilan sa mga ugat, nakita kong may mga bahagi pa ng lumang dingding na nakausli. Doon ko naisip na baka hindi talaga nawala ang bahay, kundi nilamon lang ng panahon. Habang inaalis ko ang mga damo, napansin kong may pira-pirasong tela sa lupa. Kulay itim at may bordang pulang sinulid. Nang buuin ko, pamilyar ang pattern. Yun ang lumang saya ni Aling Lorna. Napaatras ako ng bahagya. Maya-maya may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Kasabay noon ang mahinang boses ng bata na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Nandito ka na ulit. Mahina, halos bulong lang pero malinaw kong narinig. Napalunok ako at tinignan ng paligid. Wala namang tao, ngunit sa gitna ng mga ugat ng puno sa lupa, may bilog na bahagi na tila malambot. Hinukay ko yun gamit ang maliit na pala na dala ko. Ilang minuto lang lumitaw ang isang lumang takip ng kahoy, parang takip ng baol. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob may mga lumang gamit. Isang kandila na hindi pa nagagamit, mga tuyong dahon na nakatali sa tela, at isang lumang larawan. Larawan yun ng isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng babae. Si Buknoy at Aling Lorna. Ngunit sa hulihang bahagi ng litrato, may nakatayo pang isa. Isang matandang babae na may basang buhok at pulang mata. Hindi ko siya nakilala, pero sa likod ng larawan may nakasulat na mga salitang halos mabura na. Ang ina ay nagpapatuloy sa katawan ng anak. Parang nanlamig ang kamay ko. Sinubukan kong ibalik ang takip, pero bago ko pa magawa yun, may marinig akong mahina. Parang humihinga sa mismong tabi ko. Paglingon ko, may aninong nakatayo. Ilang hakbang ang layo sa akin. Bata, payat at may pulang mata. Hindi ko kailangang tanungin kung sino. Si Buknoy. Pareho pa rin ang suot niya pero mas maliit ang katawan. Parang hindi siya tumanda. Ang balat niya ay maputlang maputla, halos kulay abo. Tumayo lang siya roon,
Walang galaw, walang tunog. Hindi ko alam kung tatakbo ako o lalapit pero bago ko pa magalaw, bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi mo alam kung masaya o masakit. Lumapit siya ng dahan-dahan. Habang papalapit napansin kong bawat tapak niya sa lupa ay nag-iiwan ng bahid ng dugo. Nang makarating siya sa harap ko, huminto siya at bigla akong naamoy ang amoy ng bulok na karne. Ang amoy na yun ang parehong amoy na naamoy ko noong gabing nakita kong kumakain si Aling Lorna ng tao. Hindi siya nagsalita pero tumuro siya sa ilalim ng mga ugat kung saan ko hinukay ang larawan. Doon ko napansin kung may isa pang takip na kahoy. Binuksan ko yun kahit nanginginig. Sa loob ay may isang lumang kabaong at sa ibabaw nito ay may nakaukit na pangalan. Lorna M. De Castro. Ngunit ang kabaong ay kalahating bukas at sa loob walang laman. Naramdaman kong huminga ng malalim si Buknoy. Sa tabi ko, paglingon ko wala na siya. Naiwan lang sa hangin ang mahinang tunog ng bata na parang humahagik-gik. Tumakbo ako palayo, dala ang lampara, hanggang makalabas ako ng kakahuyan. Pero pagdating ko sa dating daan ng baryo, nagulat ako. May mga liwanag na lampara sa malayo. Mga taong naglalakad. Akala ko'y mga nagbabalik din tulad ko. Pero nang lumapit ako, nakita kong kakaiba ang mga mukha nila. Mapuputla, walang mata, at lahat sila ay nakangiti. Nakasunod lang sila sa iisang direksyon papunta sa kakahuyan kung saan ako galing. Tinawag ko sila, pero parang hindi nila ako narinig. Lalong lumakas ang hangin at sa gitna ng ingay narinig ko na naman ang boses ng babae. Hindi mo na maiiwan ang baryo, Glenda. Paglingon ko, nakatayo sa likod ko ang isang matandang babae. Payat at may mahabang buhok na abot bewang. Ang balat niya ay kulubot at nanghingitim at ang mga mata ay kulay pula. Hawak niya ang kamay ni Buknoy. Doon ko napagtanto yun ng matandang babae sa larawan. Ang ina ni Aling Lorna. Ngumiti siya sa akin, mabagal at bumulong. Ang dugo ng ina ay nasa anak at ang anak ay magiging ina sa susunod. Pagkasabi niya noon, unti-unti silang naglaho sa hangin. Naiwan lang ang mga yabag na papalayo sa gubat. Tumakbo ako ng mabilis hanggang makarating ako sa dulo ng baryo. Paglingon ko, ang mga ilaw ng lampara ay isa-isa nang namamatay. Ang lupa ay parang gumagalaw at mula sa gitna ng kakahuyan may lumalabas na usok na kulay itim. Kinabukasan, nagising akong nasa may tabing ilog ng bayan. Ayon sa mga tao roon, nakita raw nila akong naglalakad mag-isa sa kalsada. Basang-basa at parang wala sa sarili. Hindi ko maalala kung paano ako nakalayo. Pero mula noon, sa tuwing dumadaan ako sa tapat ng kakahuyan, naririnig ko pa rin ang mga tinig ng mga bata. At sa hangin ay may amoy na pamilyar. Amoy dugo, amoy karne. Lumipas pa ang araw, buwan at taon. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Lumipat ako sa ibang bayan, nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. Tahimik ang mga taon. Hanggang isang gabi habang natutulog kami, narinig ko ang iyak ng panganay kong anak. Pagbukas ko ng ilaw, nakita kong nakaupo siya sa kama. Umiiyak. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, may babae daw sa labas ng bintana na nakangiti at may kasamang bata. Pinilit kong kalmahin siya pero nang sumilip ako sa labas, kahit sandali lang, nakita ko ang mukha ni Buknoy. Nakasilip sa dilim, nakangiti. Simula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mahina at pamilyar na awit na narinig ko noon sa San Pilino. Ang kantang yun na parang lulabi pero may bigat sa bawat salita. Sa bawat pagdaan ng gabi, mas nagiging malinaw. Hanggang isang gabi, habang nasa tabi ako ng bintana, narinig kong malinaw ang mga salitang binibigkas. Ang ina ay gutom. Ang dugo ng anak ang pagkain. Napaluhod ako, nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang sumpang yon. Pero sa sumunod na araw, nakita ko ang panganay kong anak sa bakuran. May hawak na manika. Nang lapitan ko, napansin kong may dugo sa kanyang mga daliri. Tinanong ko kung saan niya kinuha yon. Ang sagot niya, bigay po ni Buknoy. Kaibigan ko siya. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa tuwing sumasapit ang gabi, naririnig ko ang mga yabag sa bubong, ang mga kaluskos sa kisame at ang mahinang halakhak ng bata sa labas ng bahay. Minsan sa gitna ng dilim,
may naririnig akong pamilyar na tinig ng babae. Bumubulong sa tenga ko. Ikaw na ang susunod, Glenda. Ang dugo ng ina ay ipapasa mo na. Pagkatapos ng gabing yon, halos wala na akong tulog. Kahit anong dasalang gawin ko, hindi nawawala sa isip ko ang sinabi ng tinig. Ang dugo ng ina ay ipapasa mo na. Tuwing umaga tahimik ang bahay, pero sa bawat sulok ay parang may anino. Minsan pagdadaan ako sa kusina, makikita kong nakabukas ang gripo kahit wala namang gumagalaw. Minsan naman paglalabas ako ng pinto, may mga bakas ng paa ng bata sa lupa, parang basa ng dugo. Ang anak kong panganay, si Marian, naging tahimik na mula nang makita niya si Buknoy. Dating masayahin siya, mahilig maglaro sa bakuran. Ngayon lagi siyang nasa sulok ng kwarto, kausap ang manikang may bahid ng pulang sinulid. Sabi niya si Buknoy daw ang nagtahi noon para sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yun, pero bawat gabi habang nakapikit ako, naririnig ko ang pabulong niyang tawanan. Isang gabi habang umiihip ang malakas na hangin, napansin kong nakabukas ang pinto sa likod ng bahay. Paglapit ko, may liwanag ng buwan na tumatama sa lupa. Sa gitna ng bakuran nakatayo si Marian, hawak ang manika at may humahaplos sa buhok niya. Aninong maliit, payat at may mapulang mata. Si Buknoy. Gusto kong sumigaw pero parang may pumipigil sa boses ko. Parang bumigat ang paligid. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at isinandal ang katawan ko doon. Nanginginig. Pagmulat ko, umaga na. Parang wala akong maalala kung paano ako nakatulog, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita kong may bakas ng dugo sa damuhan. Pula, sariwa at diretso papunta sa kakahuyan sa likod ng bahay. Kinabukasan dinala ko si Marian sa bayan ng San Sebas kay Aling Rosa, isang matandang albularyo. Sinabi ko lahat mula sa San Pelino hanggang sa mga panaginip at tinig sa bahay. Tahimik lang siya habang nakikinig, tapos nagsindi ng insenso at kumuha ng tubig sa palanggana. Ibinuhos niya yun sa sahig at pinaypayan ng dahon ng lagundi. Ang tubig ay biglang nagkulay pula. Sabi niya ang dugo ng matanda ay dumadaloy pa rin. Nakapulupot na sa dugo ng bata. Naiyak ako. Sabi ni Aling Rosa may paraan daw para putulin ang sumpa, pero kailangang bumalik ako sa San Pelino at dalhin ang dugo ng bata sa puntod ni Aling Lorna. Doon daw nag-ugat ang lahat. Kahit takot ako, pumayag ako. Bago kami umalis, binigyan niya ako ng maliit na bote ng langis at dahon ng asupre. Pag naramdaman mong malapit sila, pahiran mo agad ang sentido ng bata. Sabi niya. Kinagabihan bumiyahe kami papunta sa San Pelino. Madilim ang daan. Wala na halos ilaw at ang hangin ay malamig at mabigat. Nang makarating kami sa dating baryo, tahimik pa rin tulad ng dati. Parang walang nagbago, pero alam kong naroon pa rin ang presensya ng mga nilalang na minsang sumira sa buhay ko. Pagsapit namin sa dating bakuran ni na Aling Lorna, inilagay ko si Marian sa tabi ko. Hawak ko ang bote ng langis at sa kamay niya, hawak pa rin ang manika. Inumpisahan kong hukayin ang lupa kung saan ko dating nakita ang kabaong na walang laman. Ilang minuto pa lang sumingaw na ang amoy ng nabubulok. Pag-angat ng lupa, nakita ko ang parte ng lumang takip at nang alisin ko yun, may laman na katawan ng babae. Halos butot balat, pero ang mukha ay parang bagong gising. Ang mga mata nito ay unti-unting bumukas. Si Aling Lorna, pero ang boses na lumabas sa bibig niya ay hindi kanya. Malalim, paos at parang may dalawang tono. Ang dugo ng ina ay nasa iyo na, Glenda. Napaatras ako, pero sa tabi ko narinig kong tumawa si Marian. Paglingon ko, hindi na siya si Marian. Ang balat niya ay nagbago ng kulay. Namutla at ang mga mata niya ay nagiging pula. Nakangiti siya sa akin, hawak pa rin ang manika. Pero ang labi niya ay may bahid ng dugo. Ma, sabi niya, pero ibang boses yun. Boses ni Buknoy. Tinangka kong abutin siya, pero biglang lumamig ang paligid. Sa likod ko may kamay na humawak sa balikat ko. Malamig, matigas parang buto. Si Aling Lorna nakatayo na ngayon sa tabi ko, habang si Buknoy at Marian ay naglakad palapit sa kanya. Naghalo ang amoy ng lupa at dugo.
Ito na ang kapalit, sabi ni Aling Lorna, sabay turo sa anak ko. Nang marinig ko yon, parang bumalik ang lakas ko. Hinawakan ko ang bote ng langis at ibinuhos sa paligid namin. Sumiklab ang apoy. Sumigaw si Aling Lorna at umalingaw-ngaw sa buong gubat ang halakhak ni Buknoy. Sinunggaban ko si Marian at hinila papalayo. Habang tumatakbo kami, nakikita kong sumusunod ang anino ng mag-ina. Si Lorna at si Buknoy naglalakad sa gitna ng apoy pero hindi nasusunog. Pagdating namin sa dulo ng baryo, natumba ako sa pagod. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit. Anak, gising. Pero nakapikit pa rin siya. Malamig ang balat. Nang dumilat siya, pamilyar ang mga mata. Pula, tulad ng kay Buknoy. Bago pa ako makagalaw, hinawakan niya ang mukha ko at bumulong. Ma, gutom na ako. Pagkarinig ko sa sinabi ni Marian na gutom siya, parang tumigil ang hangin. Ang mga mata niyang pula ay nakatitig lang sa akin. Malamig, walang emosyon. Gusto kong yakapin siya pero ramdam kong hindi na yon ang anak kong kilala ko. Sa bawat paghinga niya may amoy na mabaho, parang bulok na karne. Lumayo ako ng dahan-dahan pero hindi ko siya maiwan. Umalingaw-ngaw sa paligid ang mahinang halakhak ni Buknoy. Pabalik-balik sa hangin. Sa bawat hakbang ni Marian parang sumasabay ang mga yapak ng bata. Nagsimula akong magdasal. Hawak ang rosaryo. Pero habang binibigkas ko ang ama namin, unti-unting namamatay ang apoy na nakapalibot sa amin. Ang lupa ay umalog at mula roon unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae. Ang matandang ina ni Aling Lorna. Ang dugo ay umiikot lang. Mahinang sabi ng matanda habang nakatayo sa gitna ng usok. Kung gusto mong matapos, kailangan mong putulin ang pinagmulan. Hindi ko agad naintindihan pero nang tumingin ako sa anak ko, nakita ko ang bakas ng marka sa kanyang liig. Ang parehong marka na nakita ko noon sa braso ni Buknoy, parang kagat ng hayop. Napaluhod ako. Umiiyak ako habang niyayakap siya. Patawarin mo ako, anak. Mahina akong sabi. Hindi ko hahayaang maging katulad kanila. Kinuha ko ang maliit na bote ng langis ni Aling Rosa. Binuksan ko at ipinahid sa sentido ni Marian. Sa sandaling yun napasigaw siya ng malakas. Ang sigaw niya ay parang dalawang boses. Isa sa bata, isa sa matanda. Gumalaw ang hangin at narinig ko ulit ang boses ni Aling Lorna. Galit, nagwawala. Hindi mo pwedeng putulin ang dugo. Hinawakan ko si Marian ng mahigpit. Ang dugo ng ina, sabi ko, ay para sa buhay. Hindi para sa gutom. Saka ko itinapon sa lupa ang natitirang langis. Pumutok ito at sumiklab. Kumalat ang apoy. Mabilis na kumain ng apoy ang paligid. Ang mga damo, ang mga ugat ng mga puno, pati ang anino ni na Aling Lorna at ng matanda. Ang halakhak ni Buknoy ay napalitan ng iyak. Niyakap ko ang anak ko habang umuusok ang paligid. Sa gitna ng init, naramdaman kong unti-unting humina ang pulso niya. Ma, masakit, sabi niya sa malambing na tinig na totoo niyang boses. Gusto ko na pong matulog. Tinapik ko ang ulo niya at hinayaan kong pumikit siya. Ilang sandali pa huminto ang pag-iyak ng hangin. Ang apoy ay biglang naglaho at ang gubat ay muling natahimik. Pagmulat ko, liwanag na ng umaga. Nasa gitna ako ng abo at sa kandungan ko mahimbing ang tulog ni Marian, pero hindi na humihinga. Walang dugo, walang sugat, tahimik lang. Sa tabi namin may maliit na manikang sunog. Halos abo na rin. Wala na ring bakas ni Buknoy o Lorna. Parang hindi sila kailanman umiral. Inilibing ko si Marian sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa gilid ng baryo. Doon ko rin inilibing ang abo ng manika. Bago ako umalis, sinindihan ko ang kandilang ibinigay ni Aling Rosa. Tahimik kong sinabi, matapos na sana ang dugo dito. Pagbalik ko sa bayan, hindi na ako muling bumalik sa San Pilino. Ang baryo ay tuluyang pinabayaan at sinasabing ngayon ay bahagi na ng kakahuyan. Pero tuwing gabi kapag may malakas na ulan, minsan ay naririnig ko pa rin ang mahinang boses ng batang babae na kumakanta ng lumang lulabi. Hindi na nakakatakot yun sa akin ngayon.
Parang paalala lang na may mga sumpang natatapos kapag ang isang ina ay marunong mag-alay ng sarili niyang dugo para sa anak. Ngayon tuwing sumasapit ang gabi, nakatingin ako sa langit at bumubulong ng dasal para kay Marian. Wala nang halakhak, wala nang pulang mata. Tanging hangin na lang ang humahaplos sa mukha ko. At sa bawat dampinon, parang naririnig ko siyang bumubulong. Ma, salamat.